Let us open our Bible and please read Psalms 119 verse 37. Praise the Lord. Turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. All right. Sa sanglibutang ito ay napakaraming mga destructive sceneries o destructive na mga bagay sa isip ng tao, sa puso ng tao, sa pakinig ng tao, sa kapaligiran. Ano ibig sabihin nitong destructive? Bakit naging destructive ito? Kasi ito yung nagbibigay attraction sa buhay ng tao para maligaw, para malihis. Naalaala niyo yung pinagbawal ng Diyos na kainin. Tapos ito namang babae, titik ng titik sa pinagbabawal ng Diyos. So, nilapitan tuloy siya ng serpente. At siya'y kumbinsihin na kainin. So, sa buhay din natin, ang Biblia ay napakaraming bagay na binigay sa atin na pinagbabawal ng Diyos. Unang-una, sa kanyang kamatayan sa cross sa Kalbaryo, naalaala niya yung nahati yung veil within the holy place and the holy of holiest. Holy place, that is the place of congregation. Holy of holiest, this is the altar of God where the ark of the covenant of God being situated. Nahati yun eh. So yun yung pagbukas ng Diyos ng daan na tanggalin ang kasalanan ng buhay ng tao sa pamagitan ng kanyang redeeming way by the death of the cross. Kaya nga sabi nga ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world." So kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita natin yung daan ng ating Panginoong Diyos na makarating tayo o ma-reconcile tayo sa Diyos. Maalis yung hadlang na walang iba ang kasalanan or iniquity. Ngayon, abang nandito na tayo kay Lord Jesus Christ, maraming destructives. No? Hindi naman ibig sabihin na nagpakamatay siya, nagpaagas siya ng dugo para sa ating redemption. Hindi naman ibig sabihin wala na tayong i-observe na batas. Kaya nga sabi ni Jesus sa bawat tao na pinapatawad niya, "Your sin is forgiven, go and sin no more." So itong pinagbabawal ng Diyos, dahil kasalanan nga ito sa mata ng ating Panginoong Diyos, ito yung pinapaulan ng kaaway ng Diyos sa ating kapaligiran. Sa isip, sa mata, sa tainga, sa bibig, sa puso natin, para malihis tayo ng landas. Kaya sinabi dito, "Turn away mine eyes from beholding vanity." Iiwahing mo na yung mata ko, wag mo nang hayaan na makatuon sa ibang bagay na mga walang kabuluhan, na maghahatid lang sa akin sa pagkakasala, panglolupaypay, panghihina, discouragement, at pag-alinlangan, lalot na ang paggawa ng kasalanan. So, kailangan alisin mo yung mata ko dyan. "And quicken thou me in thy way." Buhayin mo ako sa iyong pamamaraan ng katuwiran, pamamaraan ng tamang pamamaraan na tamang karakter, tamang behavior, tamang pakitungo sa mundong ito ayon sa iyong kautusan, ayon sa iyong ihimplo na ipinakita sa amin lahat. Diyan mo kami bubuhayin, diyan mo kami gawing aktibo, gawing gumagawa. Kaya sa buhay natin napaka-importante na iiwas mo na yung direksyon mo sa isip, sa salita, sa mata, sa pakinig, at ano pang mga bagay na maghahatid sa atin kahit maman sa vanity. Pag sinabing vanity, no value. Worthless kung tawagin. Or futile kung sa English pa.
Wala tayong mapapala dyan. Kundi ikakapahamak, ikasisira. So dito tayo sa kapakipakinabang. Dito tayo sa profitable. Dito tayo sa expected end na gusto nating maangkin na kaligtasan, mga tulong ng Diyos, mga pangako ng Diyos. Diyan tayo magtitik, diyan tayo maniwala, diyan tayo mag-focus. Kasi unang-una, hindi sinungaling ang Diyos. Ikalawa, magagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Ikatlo, napaka-faithful ng Diyos. Kaya yung sinabi dito minsan sa preaching, there are two impossible things for God. Bakit ganun, Pastor? Di ba sinabi sa Bible, with God nothing is impossible. Bakit merong impossible sa Diyos? Ano yun? Impossible for God to lie. Yan ang tandaan natin. At kung ang ating faith naman, ang ating hayaan na manghina, ano ang mangyayari? Without faith, it is impossible for God to be pleased. Yan yung dalawang impossibles dyan sa patungkol sa Diyos. So, yun ang ating i-focus na sa kanyang way, sa kanyang commandments, sa kanyang ihimplo, sa kanyang kautusan, dyan tayo buhay. Dyan tayo active, dyan tayo gumagawa, dyan tayo nag-a-apply sa buhay natin. Para bang nag-aaral tayo, may lesson. Pagkatapos niyan, after lesson, test. Ano yung test? Subukin. Kung kaya mo bang i-apply yung natutunan mo na tinuro ng maestra. Ganon din ang Bible. May mga preachings, may mga Sunday school teachings para matuto tayo. Don't tell me na after that walang test. Merong test. May exam tayo. Kung ma-apply ba natin yung tinuro ni Jesus sa atin. So, dyan tayo dapat ma-quicken. Dyan tayo dapat active. Diyan tayo dapat magaling para pagdating ng test, kung ano yung mga ginagawa natin at sinunod lang natin ang ihimplo ni Lord Jesus Christ, nako, check ka lahat. Tama ka lahat. You are quickened sa way ng Diyos. Diyan ka naging active, diyan ka naging obedient, diyan ka naging sumusunod. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, iwahing na natin lahat ang mga bagay na nagbibigay ng disturbance sa ating buhay na walang mga idudulot na walang kabuluhan. Di ba? Yan ang dapat nating gawin. Basahin natin. Numbers 15:39. Praise the Lord. And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and do them, and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye used to go a-warring. Yan. Ang commandments ng Diyos, katulad siya sa fringe. Ano yung fringe? It is like a tassel. Look at the tassel. Di ba? They usually made beautifully. No? Karamihan tassel, ginagawang maganda. Ito like a diamond. Attractive siya. Doon tayo ma-attract sa commandments ng Diyos. Parang mga tassels na ang ganda-ganda tingnan para makip natin sila. Yung commandments ng Diyos, parang tassel yan. Parang decorative, yan, na pag tiningnan natin, nakakabigay ng attractive sa buhay natin. Yun ang ating ilagay sa harapan ng ating mga mata. Commandments of God. And do them. Pagdating ng pagsubok, pagdating ng test, gawin mo ayon sa kanyang inutos sa iyo para pagdating ng panahon, sigurado ka, walang magiging hadlang sa buhay natin. Huwag niyong hanapin ang inyong sariling puso. Huwag niyong hanapin ang sarili ninyong mga mata, mga pananaw. Sa mga yaon, kayo ay naligaw. Di ba? There is a way which seemeth right unto a man's eye, but the end thereof are the ways of death. So huwag tayong umasa sa ating imagination, sa ating sariling pananaw, sa ating sariling damdamin, sa ating puso. Huwag kang
ano ka niyan? Idadrag ka niyan. Hihilahin ka niyan palabas sa kanyang kalooban. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. And God knows. Napaka knowledgeable ang Diyos anong nasa puso natin. Kaya diyan tayo talaga mag-focus sa kanyang mga banal na salita. Di ba sinabi ko na sa inyo kanina na maraming disturbing siniris sa mundong ito. Magbukas ka lang ng FB, magbukas ka lang ng internet sa cellphone mo. Ang daming mga disturbing spirits dyan. Kung hindi ka marunong maging prayerful, maging watchful to resist all temptations. Hindi naman pwede na manhid pa tayo, bulag na tayo, bingi na tayo sa mga bagay na yan. Hindi po, buhay pa tayo eh. Ang in-instruct lang ng Diyos sa atin, i-resist mo lahat yan. I-reject mo lahat yan. Praise the Lord. Kasi sa mga test na yan, dyan ka nasusubukan na ina-apply mo ang salita ng Diyos. Tingnan mo. Leader ng Israel na tinaguri ang maraming humanga sa buhay niya sa mga tao. Naging uliran o naging modelo siya. Kapuri-puri yung kanyang naging performance. Kapuri-puri yung kanyang nangagawain sa people of Israel. Pero dumating ang disturbing matter or bagay sa mata niya, hindi siya nakapanindigan. Basahin natin anong senaryo sa buhay ni David. 2 Samuel 11 verse 2. Praise the Lord. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself. And the woman was very beautiful to look upon. Ito, hindi niya na-resist ito. Hindi niya ito nasala o na-screen sa kanyang isip, sa kanyang puso. Masyadong doon niya pinukos yung isip niya, mata niya, puso niya, hanggang na-catch siya. Anong na-catch? Kung sa isda pa nahuli, na-attract siya. Pumasok sa isip, pumasok sa puso niya. Na-trap siya ngayon. Hindi na siya ngayon nakatakas. So, he committed murder. He committed adultery. So, kailangan sa mga ganyan na mga senaryo o sceneries na disturbing spirit sa buhay natin, kagad-agad i-resist mo yan. Kagad-agad i-avoid mo yan. Turn away your eyes from beholding any vanity. Anong version ni Jesus kung si Lord Jesus ang mag-judge sa atin about that disturbing sceneries? Basahin natin. Matthew 5:28. Praise the Lord. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Yan. Sino man ang tao na tumingin, kung lalaki ka sa babae, kung babae ka sa lalaki din, with lust. Anong lust? Minasa na masama. Minasa na hindi mabuti, na maglilid sa sino man sa atin to commit. Kung single ka, fornication. Kung married ka, adultery. So, kailangan marunong tayong mag-avoid. Sana ang ginawa ni David at that time, he rebuked the spirit of temptation and he turned away from beholding vanity. Kaso, nakapokus na siya. Kaso, pumasok na sa kanya yung evil spirit to lead him to commit sin. Dito, merong isang, mabuti na lang si David nakabawi sa Psalms 51. Death sana yung penalty ng Diyos sa kanya. Mabuti na lang nakapagtudo ng hingi ng kapatawaran sa Diyos with all acknowledging all his sins, with all lahat ng pagsisikap niya. Sabi niya, take not away thy spirit from me. Create a new heart within me.
So, napatawad siya. Ngayon, meron isang tao dito sa Bible na matawag nating perfect man. Ang Diyos mismo ang nag-recommend sa kanya kay Satanas. My son, that person is a perfect man. Ito naman si Satanas, accused ng accused laban sa kanyang anak na pinagmamalaki. Ito naman ang Diyos nagsabi, sige, subukin mo. Huwag mo lang kunin yung buhay niya. Kaya itong test sa buhay natin, permitted ito mangyari sa buhay natin. Huwag mong i-blame yung tao. Ikaw amang God. Sumbong-sumbong ka. Ikaw amang God. Imo kong gihibuhatan ani. Do not blame anyone. Any test, any temptation, permitted yan ng Diyos to test us. Di ba nandyan yan sa Bible? Kung ang silver at saka gold ang ginagamit to test is fire. Sa mga righteous naman, ang Diyos ang sumusubok. Praise the Lord. So, kailangan aware tayo dyan para ma-understand natin what the will of God is. Kung ano yung will ng Diyos na nangyayari sa buhay natin. Tapos, sinabi pa dito na yung palang mga test na yan, yung palang mga temptation na yan, yung palang mga trial na yan, yung mahalaga pala yan sa buhay natin. Without those, hindi magiging valid yung ating pagiging Christian. Because the trial of our faith is much more precious than of gold that perisheth. It is being tried by fire. At the appearing of our Lord Jesus Christ, doon lalabas ang tinatawag na reckoning. I-recon ng Diyos yung mga nagawa natin sa mundong ito. Panahon ng tukso, panahon ng pagsubok. Paano natin i-resist? Paano natin in-overcome? Doon, dadalhan tayo ng Diyos ng glory. Kung anong glory yan, hindi pa natin tukoy lahat yan. Basta isang something yan na talagang liligaya ka. Talagang sasaya ka. Praise the Lord. Meron yung perfect man dito. May pangako siya sa buhay niya. Possibly, Satan attempted him also to commit such sin with the same sin of David. Hindi lang pala ang tukso sa kanya na nawalan yung pera niya, nawalan yung kayamanan niya, nawalan yung mga anak niya, nawala yung kahit yung katawan niya na nagkaroon ng maraming mga dahil sa kabahong. Hindi lang pala yun ang pagsubok. Sinubukan din pala siya sa lust of the eyes. Pero anong ginawa niya? Basahin natin. Job 31 verse 1. Praise the Lord. I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? Yan. See? So Satan also tempted him about a maid. Pag sinabing maid, virgin. Pag sinabing maid, beautiful girl or lady. Attractive. Lustful. Pero nasala niya. Na-resist niya. Sabi niya, I made a covenant with mine eyes. Pag sinabing made, that is already done. Nangako na ako. Nanumpa na ako sa aking mga mata. Bakit ako mag-iisip pa ng mga maid na yan? Ng mga girls na yan, young ladies na yan. So, pag sinabing, I made a covenant, naghanda na siya. Naggumawa na siya ng pledge sa Diyos. And he fulfilled. Praise the Lord. Ginawa niya yan. Ibig sabihin yan, when Satan attempted him with a maid, ang sa kanyang reply, I made already a covenant. I'm sorry. I cannot take that anymore. So, ibig sabihin yan, this person is a prayerful and watchful. Tularan natin siya. Kaya yung mga vanity things, hindi lang sa mga lust of the eyes, lust of the flesh. Minsan, sinusubukan tayo ng diablo yung ego natin. Yung pride natin. Minsan, nag-drive ako kahapon. May nagmumotor. May nabasa akong sa likod niya, mga sinasabi. Sinabi doon, let not your ego twist the throttle
Huwag mong hayaan ang pride mo na pipihit ng husto ng iyong accelerator ng motor. Kasi malamang maaksidente ka niyan. Sabihin mo para tingin ng mga tao, magaling ka. Inobertikan ka ngayon ng isa. Parang hinamon ka. Nat-touch yung ego mo. Anong akala niya? Mas magaling siya sa akin. Mas magaling ako sa kanya. Di pihit ka ng throttle mo sa motor mo. Aksidente ngayon. Kasi di mo na pinapansin yung mga paligid. Ang focus mo para pakita na mas magaling ka. Wala nang safety measure in driving mo. Ang focus ng driving mo is how to overtake that person to show that you are better than him. So, ego. Minsan yung ego natin, dyan tayo naigo ni Satanas. To test our humility and humbleness. Minsan nasasaway tayo, minsan di natin kaya. Masakit. Mangluod ta. Ego yun eh. So sa buhay natin, marami tayong ingatan. Kaya sinabi dyan, pakibasa po. Proverbs 4:25. Praise the Lord. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ayan. Doon tayo laging makatitik sa example ng ating Panginoong Hesukristo. Saan natin itingin yung mata natin? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Bakit? Kung titingin tayo kay Jesus, hindi tayo malihis ng ibang direksyon sa mga vanities na yan, sa mga disturbing spirits na yan. The Bible says, sino man ang tititik sa Kanya shall appear in the second time without sin unto salvation. Ang sinabi dito na let your eyes look right on and let thine eyes look straight before thee. Si Lord Jesus yan. Ang ibig sabihin niya na ating tinitingnan para hindi tayo magkakasala. Nandyan sa Kanya ang mga pamamaraan. Ngayon, I met people na nagkikwentuhan. Naging kaibigan ko sila magmantiayon mag-asawa. Sabi nila, iba pala yung ibang taong yumayaman. Hindi na namamansin ng mga parinti. Hindi na tumitingin sa mga pobreng parinti. Noong una, pobre pa yan, pareho namin, ang saya-saya namin, ang close-close namin. Kahit saan kami magkita, nagbabatian kami. Ngayon, nung tumaas na yung kanilang buhay, yumaman na ng husto, hindi na nakakilala sa amin. Samantalang, perskasin namin yan. Isa din yan. Na pag ikaw ay nag-asenso, hindi ka na marunong tumingin at pumansin sa mga nasa nakakababa. Bakit? Natugkan ka na og pako. Hindi ba yan maganda yan? At napakasama niya. Yan yung nangyari kay Lucifer. Yan yung nangyari kay Haman. Yan yung nangyari sa lahat ng mga nagmataas dito sa Bible. King Nebuchadnezzar. Look at them. Di ba binagsak sila ng Diyos? Basahin natin po ang Proverbs 23 verse 5. Praise the Lord. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Iyan. Yun ang tendency. Doon tayo hahatakin sa ego o sa pride of life. Diba? May iba, nung wala pang trabaho sa abroad, nagpapapray lagi. Sumisimba lagi. Pag nagtrabaho na, wala man lang hi or hello, hindi na magpansin. Wala nang pakinig sa Word of God. Doon na nakapokus sa kanilang
pera na kinikita doon sa abroad. Parang kung sitsitan mo, di na mulingi. Kung tawagin mo yung pangalan, parang yung liig, meron ng nakataling bakal. Hindi na marunong lumingon sa kanilang mga nasa likuran. Mag-ingat po ang lahat. Praise the Lord. May mga ganyan nangyayari. Pero hindi naman lahat. Meron ding iba na kahit nag-asinso, parang wala lang. Ganon pa rin. Nagsisikap mag-pray, nagsisikap makinig ng Word of God, nagsisikap makatulong sa gawain, sa ministry, nagsisikap na paano suportahan ang ministry. Hindi nawala ang kanilang focus sa Diyos. Yun ang dapat nating gawin. Praise the Lord. Kaya nakapunta ka lang ng abroad. Kala mo, nakatungtong ka na sa buko-buko ng kalabaw, para kang hiron. Wag. Kaya ingatan natin lahat. Kaya yung ating paningin talaga, focus talaga sa Diyos. Basahin pa natin. Isaiah 33:15. Praise the Lord. He that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil. Yan, iwasan natin lahat yan. Ikaw na lumalakad sa katuwiran, nagsasalita ka ng mga matutuwid, at hinahamak mo yung mga oppressors. Hindi mo ina-appreciate sila yung mga oppressors na nakaka-gain ng maraming gain dahil inoppress nila yung tao. Hindi mo yan ina-appreciate. That shaketh his hands from holding bribes. Binibigyan ka ng bribe, sabihin mo. Hindi ka kayang bayaran sa iyong righteousness. That stoppeth his ears from hearing blood. Ano yung hearing blood? Yung mga chismis, yung mga marites na hahantong sa pag-awayan. Siyempre, blood. Pag sinabing blood, that is fighting each other. Pag sinabing blood, that is killing one another, biting one another. Hearing. Huwag nating entertain yung mga chismis na nagsisira lang ng relasyon natin. Minsan, kahit walang nagchismis sa'yo, ikaw mismo nagkikreate ng hindi maganda sa isip sa kapwa mo. Lahat ng mga bagay about those nonsense, do not hear it. Do not entertain it. But shutteth his eyes from seeing evil. No? Ano yung mga masama dyan? Pikit mo yung mata mo para hindi ka makontaminate. Huwag mong i-entertain yan kasi yan ang maghahatid sa iyo sa masamang impluensya. So yung tatlong bagay nandito sa mundo na major things na pinapain niya sa tao. Basahin 1 John 2:16. Praise the Lord. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Ayan. Ang lahat nandito sa mundo, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mata, at ang palalo sa buhay, hindi ito sa Ama, yan ay sa sanglibutan. Pag tinuturo yung sanglibutan, this is led by Satan. Ito yung ginagawa ng dyablo para sirain ang relasyon ng tao sa kapwa-tao. Siyempre, kung meron kang pride, hindi ka magkaroon ng magandang relasyon sa tao dahil mamaliitin mo sila. Kung meron kang lust of the flesh, hindi magandang relasyon mo sa asawa mo kasi nangangabit ka. Meron kang lust of the eyes, hindi maganda ang relasyon mo sa asawa mo. Pwede meron kang tinitingnan na iba. So, sinisira ng dyablo ang relationship ng bawat tao at lalot na doon sa Diyos. Let those things must be avoided. Kasi alam mo itong kaluluwa natin, habang buhay pa tayo, nakadikit pa ito sa katawan natin. Kung hindi tayo maging strong in the Lord, baka itong katawan natin ang hihila sa kaluluwa natin sa kasamaan.
kapahamakan. So anong gawin natin? Hindi naman pwede, Lord, kunin mo na yung kaluluwa ko sa katawan ko. Patay ka. Ang gusto lang ng ating Panginoong Diyos, mortify the flesh and quicken the spirit. Pag sinabing mortify the flesh, hindi mo pinapansin ang lahat ng mga tukso, mga pagsubok sa buhay. Hindi mo pinapatulan ba? Di ba nung bata pa tayo, pag sinabihan ka ng, oy, pangit. Tapos magsalita ka rin, ikaw din, ga. Di ba? Oy, putot. Ikaw. Lalo kang, huwag mong patulan ang tukso at pagsubok. Wala kang makuha dyan. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Yung lahat ng mga destructive sa sanglibotang ito sa paligid natin. Huwag mong hayaan yan na ma-influensyahan ka dyan. Kasi habang yung kaluluwa natin nandito pa sa laman natin, vulnerable tayo. Anong vulnerable? We are subject to commit iniquity, wrongdoings. Kaya kailangan itong flesh natin na nakadikit pa yung kaluluwa natin. Yung flesh natin, mortify it. Yan sinabi ni Jesus, deny yourself. Yan yung sinabi ni Lord Jesus, hate yourself. I-quicken mo yung spirit mo. Walk after the spirit. Basahin natin yan. Psalms 119 verse 29. 25, sorry. Psalms 119:25. Praise the Lord. My soul cleaveth unto the dust. Quicken thou me according to thy word. Ayan. Pag sinabing my soul cleaveth unto the dust, dito pa tayo sa dust, sa physical natin. Habang buhay tayo. Pero kailangan buhayin tayo sa kaluluwa ayon sa kanyang banal na salita. Basa pa last verse. Psalms 119:40. Praise the Lord. Behold, I have longed after thy precepts. Quicken me in thy righteousness. Yeah. Behold, I have longed after thy precepts. Quicken me in thy righteousness. Naglulong ka hindi sa flesh mo. Naglulong ka hindi sa lust of the eyes mo. Naglulong ka hindi sa lust of the eyes, lust of the flesh, at saka sa pride of life. Ang naglulong, kapag sinabing naglulong, gimingaw ka ba? Gimingaw, nagtinguha ka. Dili sa mga butang nga makapalaglag nimo, kundili makaluwas nimo. Asa man ta maglong sa iyang precepts. Quicken me in thy righteousness. Doon tayo buhay. Doon tayo awake. Doon tayo active sa righteousness ng Diyos. So, to God be the glory. Pasalamatan natin ang Diyos. Lagi niya tayong ginaguide. Lagi tayong pinapaalalahanan. This is for our good and for our salvation, for our benefits. Para walang hadlang sa buhay natin. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all